Yun ay papeles lamang. They were just documents, mga political pamphlets in folder form. O pwedeng props nila yun, yung mga papeles na yun, para magmukha silang superheroes sa DDS Universe. Nag-iingay po ang kampo ni Mike Defensor at ni Chavit Singson dahil bigo po silang ma-file yung kanilang impeachment case laban kay President Bongbong Marcos kahapon. So ngayon, nagpa-press con sila kung ano-ano na naman ang kanilang sinabi. Kesa may balak pa yata silang dalhin sa Supreme Court itong pagtangging tanggapin yung kanilang impeachment complaint. Hindi nga ba at narinig niyo yung abogado ng grupong ito? Nakalimutan ko yung pangalan niya eh. Yung ang lakas-lakas ng boses na ang yabang-yabang, kahapon narinig ko, sabi niya, tatanggalin na daw nila ang ulo ng korupsyon. Yung presidente naglabas ng katiwalian, yun daw ang patatanggal nila. Tapos itong si Chavit Singson, sabi niya, nabibilang na daw ang araw ni President Bongbong Marcos sa pwesto. Ito namang si Topacio, sigurado na panalo na daw sila. Sabi naman itong si Cathy Dinag, nung hindi tinanggap yung kanilang complaint, takot silang tanggapin ang aming impeachment complaint kasi kami ang may pinakamakapal at pinakamadaming dokumento. So, pakapanan pala ng dokumento yan. O, teka muna, kung dadaanin pala sa kapal ng dokumento, ay talo-talo na si Sara Duterte pagdating ng impeachment trial niya. Then nakita niyo ba kung gaano kakakapal yung mga dokumentong sinabit para sa impeachment ni Sara Duterte? Pero yan ba ay nadadaan sa kapal o sa dami ng dokumentong dala-dala? Ang narinig ko pa kasi, last day nag-file itong grupo nila Chavit Singson. Last day. So, may nauna na sa kanila. Dapat kung sigurado sila sa kanilang ipafile na impeachment, dapat inunahan na nila. Inagahan nila ang pag-file ng complaint. Ngayon, porque hindi tinanggap yung kanilang impeachment complaint, nangawa-ngawa sila. Pero tama ba ang ginawa ng House na hindi nila tinanggap yung impeachment complaint ng grupong ito? Sino ba ang nagkulang? Ayan, sabi ko sa inyo, natututo ako sa edad kong to, natututo ako ng maraming bagay, lalo na sa ating batas, sa konstitusyon, sa politika, mula nung nag-vlog po ako. Meron po akong nabasang post sa One Luna Vlog at gusto ko na naman i-share sa inyo. Reactionan po natin itong sinulat dito sa One Luna Vlog. Today, pero kahapon po ito pinost. So, kahapon, ang grupo ni na Mike Defensor, top caliber veteran lawyer Ferdinand Topacio, Chavit Singson, and teka muna, ulitin ko, kahapon yung grupo nila Mike Defensor, top caliber veteran lawyer Ferdinand Topacio. Teka muna. Considered bang top caliber lawyer itong si Ferdinand Topacio? Veteran, yes. Pero top caliber? Eh, dami ng kliyente, nakakulong na. Siguro ng panahon niya, top caliber siya. Pero ngayon, anyway, tuloy natin. At ang grupo nila, umarap sa camera at inakusahan ang House of Representatives of violating the Constitution nung hindi tinanggap ng House yung kanilang impeachment complaint. Ang ingay nga po nila eh. Kung nakita niyo yung video, kung pwede lang sabay-sabay silang magsalita at kinu-question nila kung bakit hindi tinanggap yung kanilang impeachment complaint. At kahit na doon sa kanilang press con kanina, talaga pong ang ingay-ingay ng grupong ito. What they presented as constitutional heroism was in truth a public display of either basic legal ignorance or deliberate misrepresentation of the most elementary rule governing the impeachment process. Kasi sinasabi nga na itong grupong ito, mga top-notch daw mga bigating personalidad daw itong mga ito. Pero yung pag pinakita nilang ingay ay constitutional heroism o pinapakita lang yung kanilang pagiging ignorante sa batas. Kasi meron pong tinatawag na rule. In fact, elementary rule. At pag sinabi mong elementary, baka pati ang mga elementary students maiintindihan kung ano yung sinasaad dito. Then meron nga pong isang batas that is governing the impeachment process. At ang Constitution po ay hindi komplikado sa puntong ito. Napakalinaw po ng nasasaad sa Constitution. Ang sabi po rito, Article 11, Section 3.2 states, word for word, a verified complaint for impeachment may be filed by any member of the House of Representatives or by any citizen upon a resolution of endorsement by any member thereof. Malinaw, di ba? Klaro yan. Kahit na sinong citizen or mamamayan,
basta may resolution of endorsement ng kahit na sinong member of the House. Tulad ng first impeachment complaint ni Atty. De Jesus, di ba in-endorse yan ng isang member ng House? Dahil yan po ang pinaka-gateway para sa isang impeachment. At yung gateway na yan ay may dalawang pinto. A sitting House member files or a private citizen files with a sitting House member's written endorsement. So, pwedeng isang miyembro, yung sitting House member, magfa-file ng impeachment complaint. Or, isang private citizen ang magfa-file ng impeachment complaint. Basta may kasamang written endorsement ng isang House member. Pag walang endorsement, walang filing. Kapag walang filing, walang constitutional duty ang House para tanggapin ang kahit na ano. Dahil napakalinaw po na nakalagay sa batas. Kung alin ka dun sa dalawa, sitting member ka of the House or private citizen ka, basta mayroong endorsement ng kahit na isang miyembro ng House. Dito na-expose yung kakulangan ng grupo ni Defensor, Topacio at ni Singson. Yung para ba siguro nakalimutan nila yan or pilit nilang pinalimutan na mayroon palang House ruling sa pagpa-file ng impeachment. Kasi hindi sila, si Defensor, si Topacio, si Singson, hindi sila sitting members of the House. Wala silang ipinakita sa publiko kahapon ng any resolution of endorsement from a sitting member. And yet, pinagpilitan nila na yung complaint nila was constitutionally valid at yung pag-reject at hindi pagtanggap dito was unconstitutional. That claim is flatly false. Dahil kung walang endorsement, yung papeles na dala-dala nila were not an impeachment complaint sa ilalim ng Constitution. Kasi nga, walang nag-endorso. So, hindi ko pa pwedeng sabihin impeachment complaint yun. Yun ay papeles lamang. They were just documents, mga political pamphlets in folder form. O pwedeng props nila yun, yung mga papeles na yun, para magmukha silang superheroes sa DDS Universe. Aba, ito mga batikan ng mga personalidad na to. Ipapa-impeach ang Pangulo. So, hero nga naman sila sa paningin ng mga DDS. Pero alam ba ng mga DDS na may pagkukulang itong mga superheroes nila? Inamin pa ni Defensor sa kanya mga interviews that House rules require a sitting member to file or endorse a complaint. Tapos at the same breath, inakusahan niya yung House of violating the Constitution. Pero hindi po legal reasoning yan. Yan po ay intellectual dishonesty. Ano ibig sabihin ng intellectual dishonesty? Yung alam mo kung anong dapat, pero hindi mo sinunod yun dahil hindi tutugma sa naratibo ninyo, sa kagustuhan ninyo. You do not get to acknowledge the rule o hindi mo pwedeng sabihin, oo, may batas na ganito. Tapos i-ignore mo na kunyari hindi mo alam yung batas na yun dahil hindi umaayon sa gusto ninyo. Si Topacio naman, isang lawyer who has long string legal victories. Ayan na naman tayo. Siguro nga nung panahon nito, Topacio, marami naman siyang naipanalo mga kaso. Pero sa panahong ito, ay hindi. But anyway, sige. Eh, di ba kapag nagsasalita si Topacio, parang maalam talaga siya. Parang siya lang ang lawyer na alam ang batas. Lalo na pagdating sa Constitution. But he did know better. Dahil pinabayaan niya yung grupong yan na magposturang mga biktima. Dahil hindi tinanggap yung kanilang impeachment complaint eh. Samantalang kahit na ang isang first-year law student alam that constitutional conditions are not optional. The endorsement requirement is not a technicality. Yung endorsement is the foundation, yung pinakabasihan ng entire impeachment mechanism. Kapag wala yun, walang uusad. So, hindi po yan incompetence sa parte ng House nung hindi nila tinanggap yung impeachment complaint. Tapos, dinala pa nila si Chavit Singson para magdagdag na spectacle. Pero, wala naman substansya. Dahil hindi porke ikaw ay isang politikong sikat na sikat, ay mababago na nun ang Constitution. Hindi po ganun ang kalakaran sa Constitution. Pera, kasikatan, o yung naunukan ng naunaw sa harap ng mikropono, ay hindi pwedeng ipampalit sa legal na usapin. The Constitution does not care who you are or which group you represent. Kahit na sino kang Poncio Pilato ka, walang pakialam ang Constitution. Dahil para sa kanila, you have to meet the requirements. At napakasimple ng requirement.
dapat may mag-e-endorsong isang miyembro ng House na walang pinakita ang grupo ni Mike Defensor. Dahil ang sinasabi lang ng House ay kung ano ang sinasabi ng konstitusyon. Dahil ang sabi po sa batas, a verified complaint shall be filed with the Office of the Secretary General and referred to the Speaker. Eh yung pagpunta nila sa Office of the Secretary General kahapon, wala naman silang dalang verified complaint. So yung ginawa nila kahapon was an exercise in futility. Hindi mo pwedeng laktawan yung konstitusyon tapos aakusahan mo yung Kongreso ng treason dahil hindi sila nakiayon sa gusto ninyong mangyari. So, yung pagtawag nun ng constitutional violation ayun ay isang kahunghangan because the Constitution was not violated. It was enforced. Pinairan lang po kahapon ang batas. What failed here was not democracy, not due process, not accountability. What failed was defensor's understanding of constitutional law, Topacio's professional responsibility to tell his clients the truth, and Singson grasp of the limits of political theater. Hindi dapat pinagmamalaki pa ni Chavit Singson na meron siyang isang maletang ebidensya, isang maletang dokumento as evidence, at marami pa daw susunod dyan. Tapos yung responsibilidad ni Topacio, dahil sinasabi niya, siya isang top caliber veteran lawyer. So dapat alam niya na kailangan may endorsement ng isang miyembro. At yung kakulangan ni Defensor na intindihin ang konstitusyon. Kasi if Defensor and his companions genuinely believe in their cause, napakasimple po ng solusyon. Kumumbinsi sila ng isang sitting house member para i-endorso yung kanilang complaint. Ganun lang kasimple yun. But they did not. Instead, mas pinili pa nilang mag-ingay, magnanaknak sa harap ng kamera, at akusahan ang House ng incompetence. This was not a brave stand against tyranny. Dahil pinalilitaw nila sa mga supporters nila na sila ay naninindigan sa katarungan na mali ang ginawa ng House nang hindi nila tinanggap yung kanilang impeachment complaint. Pero pinaliwanag pa nila sa kanilang mga supporters na meron silang kakulangan. It was a legally hollow stunt to appease the DDS trolls. The supreme law of the land was clear. Yes po, malinaw na malinaw po ang sinasabi ng batas. But they ignored it. Tapos isisisi nila sa House ang pagkabigo nila. Yan po ang isang classic example ng mga pa-victim.